Ang Pangulo na si Ferdinand Cuting Jr. at First Lady Liza Marcos ay pinagtatanggal umano ang mga opisyal na kumukontra sa kanilang mga plano. Maraming ahensya ng gobyerno ang apektado sa mga biglaang pagbabago na ito na kinukwestiyon ng marami kung ito ba'y para sa ikabubuti ng bayan o para sa personal na interes lamang. Ayon sa ilang ulat, ilan sa mga natanggal ay mga kritiko ng administrasyon at may mga boses na tumututol sa mga hakbang na may kaugnay sa kontrobersyal na proyekto at pulisiya. Sinasabing ito ay isang hakbang upang patahimikin ang mga pumupuna at tiyakin na walang sagabal sa mga plano ng pamahalaan. Ilang grupo ng mga empleyado at mga civic organizations na rin ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at pag-aalala sa mga kaganapang ito. Sa kabila ng mga kritisismo, iginiit ng Malacanang na ang mga pagbabago ay bahagi ng kanilang ideya upang mapabuti ang serbisyong publiko. Binibigyang diin nila na ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa kanilang layuning makapagpahatid ng mas mabilis at epektibong serbisyo sa mamamayan. Patuloy ang ating pag-uulat sa isyong upang malaman ang buong detalye at implikasyon sa ating pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, gawin nyo. Tanginan nyo mga hayop kayo, mga bangag. Okay? Gawin nyo yan nang malaman ninyo ang yung galit ng taong bayan sa mga ginayupak ninyo. Diba? Sinuspend nyo si Governor Hubahib, si Mayor Rama. Okay? Ang mga police. Okay? Ang mga general. Yung mga tao sa government, yung mga government workers na pinagtatamnan nyo ng kaso kapag nakita nyong kritiko. Diba? Puro kayo ka bangagan. Wala na kayong magawa sa buhay ninyo kundi ang mag-trip kasi nga bang-bangag yan. Mga palangga. Sobra pa sa silent martial law, happy go comfy. So dahil nga nakikita nila yung effect ng maisog rally ng mga supporters pa rin ng Duterte. But again, this is not about Duterte. This is not about yung mga kritiko about ginagawa ng mga bangag na ito sa inyo. Ito lamang ay pagpapakita, mga kababayan, na wala na sa tamang direksyon ang mga buwaka ng inang, mga bangag na ito, pinagtitripan nila. Okay? Pinagtitripan nila yung gusto nilang pagtripan. Illegal suspension yung tawag sa mga yan. Walang due process. Diba? At meron yang pananagutan yung gobyernong ito. Pananagutan, paglabag sa batas, maaring pag-aklas ng taong bayan para mas mapabilis ang paglubog nyo sa kumunoy na mga ginayupak kayo. Okay? Corruption, bribery, extortion, lahat na ng klaseng paglalapastangan ninyo sa batas, criminal ang dapat, high crime ang ginagawa ng gobyernong ito. Yung suspension, yung pagsususpend nila sa mga mayors, governors, pagtatanggal nila sa mga government employees sa kanilang mga trabaho, actually walang panama yan sa pagkidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa mga bata sa Turkey. Ano ang masahol? Yung pag-suspend sa mga mayors o yung pag-kidnap sa mga bata ni Liza, ni Marcos, ni Chua, ng DOJ, ng DFA? Mas masahol yun. So, yung mga balita na possibly, hindi umano na isusunod nila si Mayor Baste. Tignan ninyo para magkaroon ng public backlash at nang hilain ang mga buto ninyo dyan, mga hinayupak kayo sa gobyerno kayo nila tambaluslos. Kaya nga mga kababayan, kagabi ang vlog natin is all about, di ba pumunta sila sa Tagum, namigay ng mga ayuda, ang press release is ganito, kunyari, 10,000, 5,000, pero ang ibibigay, may nabasa nga ako,
500 lang ang binigay, papipirmahin nila yung mga tao, na kunyari tagtanggap ng 5, 2, 3, yung pala, barya lang ang binigay ng hinayupak na gobyernong ito. So supposedly, mga kababayan, kapag mga ganitong panggigipit, dapat nga ang Congress at Senate nakikialam. Pero halos hawak na nila sa liig. Sabi nyo nga, digital martial law. Pati ang mayor sa Valencia, Bohol, na-suspended. Yes, sa Bohol, yung sa recently. Okay? Sabi ni Eljo Bisto. Marivicta Jama, thank you mga palangga. Okay? Ang hirap kasi ng NPA, yung NPA, media, Senate, and Congress po, puro korap, kaya kahit rally, evil prevails. Well, wag ka mawawala ng pag-asa. Okay? Tate ko. Okay? May hangganan yung mga hinayupak na to. Matatapos din matatapos din itong mga katarantaduhan na to. Elected itong mga mayors na ito na kung titignan ninyo, walang kakarapatang mag-suspend ang buwakan ng inang Liza Tanas at Bangag dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Okay? Pero, ang gagawin nila, gagawa ng fabricated crime, fabricated story, allegation, at kung ano-ano pa para matanggal nila kung sino ang gusto nilang tanggalin. Wala po yung pinagkaiba dito sa ginawa, kapopost ko lang, tingnan lang natin to pinuntahan natin ang page ni Liza Tanas. Okay? Kung kaya nila sa likod ng camera na hindi nyo nakikita gumurgor, magsindikato, magmafia, mag-smuggle, lahat na. Ito nga mga kababayan, tignan mo. Yung kay Liza Tanas, pinakita natin ko ito kagabi. Pero ito yung na-miss ko. Pinakita natin yan kanina pala, na mga bots yung hindi pala tayo mga bots yung nagko-comment. Pero ngayon, we'll see kung makikita natin to. Okay. Maharlika, natin sa Boljakan. Okay. Kapopost lang natin to ngayon. Okay. Here. Okay. Itong, ito na lang pala. So anyway, nakadalawang screen pala tayo. Alright, tignan natin to. So ngayon mga palangga, dito na lang pala. So ito mga likers ni Liza, nakita niyo mga likers niya? Mga Vietcong, mga Vietnamese. Automated likers yan, hindi natin na-discuss kanina yan. Okay? Mga fabricated na AI bots, mga papuri, tignan nyo. Puro mga Vietnamese yung kanyang likers. Wala po yung pinagkaiba sa fabricated crime, mga smuggling, at kung ano-ano pang ginagawa ng kasamaan nitong pagnanakaw sa kabanambayan. Kung kaya nilang harap-harapan na magbayad ng mga Vietnamese, sabi ni Rayster, peking engagement kasing peke niya. Exactly. Kung kaya niyang pekin, Rayster, okay? Yung mga engagement, yung mga automated likers, yung mga AI, yung mga bots na comment para lang maipalabas na tuwang-tuwa sa kanya ang Pilipino. Harap-harapan ito, again, 5 million pesos, according to our source, ang binabayad ni Liza Tanas dito sa page pa lang niya. Wala pa po kasama yung kay Marcos Jr., wala pa yung kasama dyan kay Presidential Communications, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, yung kay Tambaloslos, yung kay Abalos, wala pa yung mga fabricated or automated likers ng mga AI bots, mga palaga ng pulboronic admin na ito. So kung ito, harap-harapan na ipinapakita sa inyo, parang ganito yan harap-harapan na gumugurgur sila ng tao. Nagbabayad sila ng mga AI bots sa mga Vietcong, na mga peking, mga page or what do you call it, account. How much more yung ginagawa nila behind the scene? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong bots na ito, walang panama yan. Yung AI bots, walang panama yan, mga palangga, sa paggurgur nila
sa mga taong hindi natin nakikita at yung pag-smuggle at pag-kidnap sa 2 bata sa Turkey. Ito nga hindi nila ma-deny, mga kababayan. May nag-message sa atin si Rainier. Ayuda 5K po pinirmahan, pero 3K lang ang ibinigay. Okay? At kailangan manood ng concert. At ibigay daw ang ayuda after the concert. Malinaw na budol yan kasi pagkatapos ng concert, mag-alisan yan mga yan. Yun na nga, the reason why lumulusob sila sa Davao, yung mga balitang isuspend si Baste, at hindi lang balita, totoo, nakita ninyo na namigay sila ng ayuda. Hindi sustainable ang kanilang approach. Kundi, ito ay paglulustay sa kaba ng bayan para lokohin ang Pilipino na kunwari ay mayroon pang natutuwa sa kanila. Pero another, pag nanakaw ito, let's say for example, yung sinabi ni Rainier, sinabi ng, nang nag-message sa atin, dyan, pinost pa nga ni, ni Pebbles, Talakera. Ang dami na nag-post. Let's say itong 5,000 na ito, papipirmahin ka, di ba? Nakalagay yan sa kanilang report na 5,000 na natanggap ni Pedro. Pero ang totoo, 3,000 lang ang pinatanggap. Nasaan napunta yung 2,000? E di sa mga bulsa ng mga buwaka ng ina, o di ba 1,000 ang binigay. Asan napunta yung 4,000? See? So kaya gusto nila kayong hawakan lahat sa lieg. Kaya gusto nila kayong forever na magtanga-tangahan. Gusto nila kayong forever na under sa kanila at takot-takutin kayo. Mga kababayan, this is not about Duterte at all. Kung si Duterte nga, eto nga si Baste, eto yung mga mayor governors na pinagtatanggal nila. Meron na nga mga kapangyarihan niya mga yan. Hindi, yung iba sa kanila talagang hindi, tinatry nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero ginigipit. How much more ikaw? Ikaw na pingplawan, ikaw na Marcos loyalist na akala mo na nabudol ka, na akala mo para sa pagbangon ng Pilipinas ang ginagawa nila. Kung gayang barumbaduhin, kung kayang maging demonyo ni Bangag sa mga Duterte na naglagay sa kanila sa pwesto dahil kay Inday Sara, kung kaya nilang traidorin, taksilan, di ba? Mga palangga, how much more ikaw na wala kang naitulong sa kanilang campaign? Whether ikaw ay Pinklawan, Dilawan na Pilipino, o Pulawan, o Iskonian, o whoever you are, kaya kang ipagurgur, kaya kang ipa-extract katulad ng ginawa ng mga bata sa Turkey. At tignan ninyo sino ang nag-extract ng mga batang ito. Mismo ang tatay ng mga bata na kasabwat ni Liza Tanas. Okay? Ni Liza Tanas sa mga illegal na negosyo nila sa gobyerno. Panoorin nyo na lang ang video ko sa mga papasok lang sa akin channel. So kung kaya ng isang tatay na si Francis Lloyd Tichua na makipagsabwatan kay Liza sa DFA, kay Teddy Boy Locsin Jr., kay Manalo sa DOJ, na dukutin ang mga bata at ilayo sa kanilang ina. Mismo ang tatay ang gumawa noon. Kasi reported na po yan sa UN. At si Liza Tanas ay reported na rin yan. Sino ka? Kahit ikaw ay military, kahit ikaw ay police na may armas, na may skills para ilabanan itong mga hinayupak na panggigipit, paggigipit sa inyo. Kaya kang traidorin. O diba, ano nga ginawa sa inyo dyan, mga general, mga police? Anong ginawa sa inyo? Tinatanggalan kayo ng what? Ng gadget. Pinagbabawalan kayo magtelepono. Kasi ayaw nilang manood kayo ng mga vlogs katulad nito kasi nagigising yung inyong diwa. So ang sinasabi ko dito, hindi po usapin ito ng mga Duterte at ng Marcos. Yung alaban na yun ang gusto nyong manahimik kayo, yung mga Pinklawan, Dilawan, yung mga artista dati na sumisigaw ng Marcos diktador, nasaan kayo?
Huwag nyo nang antayin na susunod kayo na ang pagtripan ni Liza Tanas. Masyado na kayong nabudol, sabi ni Kabukin. Masyado tayong nabudol. Right? Ngayon, mga palangga. Okay? Ano ang remedy dito? Kailangan ninyong maghakbang. 'Di ba? Humakbang, maging matapang kayo, maging maisog kayo. By the way, sa June 8 sa Japan, hindi po ako pupunta ng personally, but I'll be on Zoom. Okay? Doon sa nagtatanong. Zoom po ako, ha? So, hindi po ako pupunta ng personally. Baka umasa kayo, hindi po ako pupunta dyan. Pero magsasalita po ako. So, ako yata yung panghuling speaker. Alright? So, ngayon, mga kababayan, anong ginagawa ng gobyernong ito? Dahil worldwide na tayo, eto yung reason kung bakit pag pinagtatanggal, pinagsususpend yung mga governors and mayors na umaayon dito o humahakbang sa maisog rally kasi nga mismo sila nararamdaman nila yung panggigipit sa bangag na gobyernong ito. Look at the Bustos rally, 'di ba? Again, may mga pamalo na may mga tambay na hinar si Tambaluso, si Liza Tanas, ang gobyernong bangag at harangan ang venue at guluhin hanggang sa hindi na natuloy, 'di ba? Ginipit yung owner. Ganon din sa Bohol, sa 'di ba, yung last time. Sa pangalan doon, Dumaguete. Sinusubukan nila kasi nakikita nila yung power ninyo eh. Sa tingin nyo ba kung sila ay mahal ng tao, gagawin ba nila ito? Napupunta sa Davao para mag-ayuda, gamitin ang pera ng bayan. Walang konkretong project para sa inyo. Narinig nyo naman siguro yung mga magsasaka dito sa North na nagsalita sa harap mismo ng mga kongresistang mga pulpol, mga kongresistang mga jutang ginemes, na ang sinasabi ng magsasaka noon na hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila, sustainable na pangkabuhayan na makapag-fish sila, makapangisda sila. Dahil nung panahon daw ni Duterte, wala namang problema doon sa karagatan, nakakapangisda naman sila. Pero dahil yung tension ngayon na ginagawa ni Marcos Jr., actually, sila ang gumagawa ng provocation para magkagulo kayo dyan sa Pilipinas. Dahil kung ayaw ni Marcos na magbuwis ng buhay, hindi siya makikipaggirian dahil siya ang tunay na nakikipaggirian. Alam niyang walang laban ng Pilipinas sa usaping gyera. Wala kayong laban. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo yan. Pero dahil puppet si Marcos Jr. at meron siyang mga nakukuha, ang pamilya nila, hindi ang Pilipino, ang Romualdez nakukuha. Kaya gagawin kayong pulutan. Tataglarin kayo ng bonggang-bongga at kayo ang ibabala dyan. Ito po ay mga konektado ito sa mga galaw nila. Maisog, gigipitin si Duterte, ang SMNI, na yan na nga lang ang nagsasabi ng katotohanan, ang mga buwakan ng inang mainstream biyang takot na magsabi kung anong kababuyan ang ginagawa ni Liza sa Singapore. O, di ba? May balita pa nga na siya ay isinusuka ng mga asawa ng mga diplomats, ng mga leaders. Dahil ang feeling niya ay feeling kataas-taasan. Akala mo kung sinong kordoroy ang muka? Sabi ni Erlinda Torreos, sobra na ang ginagawa ng administrasyon. Yes! Kaya nga kailangan ninyong magkilos, kailangan ninyong kumilos, kailangan ninyong maging matapang o maging maisog. Sabi ni Nalds Gaming, the achievement of this government is ayuda. Oh my God! Exactly! Ayuda, tignan ninyo. Yung ayuda, it's okay yan. Okay? Kaysa actually na mapunta sa bulsa nila. Pero tignan ninyo yung purpose ng ginagawa nila. Para tapatan ang mga nagrarally sa maisog. Ang sabi nga, di ba, ng mga organizers, gabi na pag-usapan namin, ayan, sabi niya, nagrarally-rally kasi kayo dito. Kaya ito yung pangtapat, kaya sabi ng organizer doon sa text na wag kasi kayong sumama sa maisog. Bakit kayo pipigilan?
Ito ang iyong malayang saloobin, malayang hinaing dahil sukang-suka ka na sa gobyerno. Imagine mo, gugurgurin ang iyong malayang pananalita. Ang mga gobernador, ang mga mayor, wag na kayo lumayo. Si Pangulong Duterte, si Pastor Quiboloy, nakita nyo, yan ay mga tumulong sa gobyernong Bangag nung saan isinusuka sila ng mga dilawan. At ako ang number 1. Sinabi naman ni Lisa Tanasan na vlogger na nagpabango sa mabaho nilang pangalan at pinagsisihan ko dahil binudol nila tayo. Sabi nga ni Atty. Glenchong, walang pumupunta sa birthday ni Marcos Jr. Wala siyang ganong kaibigan na ngayon. Ang nandoon lang yung mga pulboronic, yung kaklase niya sa pagsisingot. Pero dahil kahawak na nila ang pera, budget ng bayan, kaya nagkikisas na yung pati mga dilawan na walang mga prinsipyo, isinuka ninyo ang inyong paninindigan or wala naman talaga kayong paninindigan. Kasi kung meron kayong paninindigan, nasaan na yung mga artistang, mga artista, mga bayad yan during election. Mga nagsasabing mambubudol lang si Kuting. At saan si Angelica de la Cruz? Angelica pangalan, no? Panganiban pala, sorry, not de la Cruz. Diba? Yan ang nagsabing budol. Nasaan yung mga supporters ni Robredo ni Matching? Kasi yung mga sinuportahan nilang politiko, nandiyan na nakaporma na sa gobyernong Bangag. Right? Ayan na mga trolls si Lisa Tanas, sabi ni Chinita. Dumating na may mga trolls. Mga bots nila. Yan, wag is-block nyo na lang, wag nyo nang pansinin. So ngayon, mga palangga, sabi ni Mrs. Mami, hindi lang wala siya pati puso. Sabi ni Myla DB, Myla, palangga, kumusta ka na? Talagang mapapailing na lang tayo sa galit dahil nabudol tayo ng mga demonyo. Exactly. Kate Snyder, yes, watching from Germany. Okay. Sabi ni Grace Talon, napanood nyo ba yung interview ni Clarita Carlos sa Pilipinas Nating Mahal? Na disente daw si Marcos at kasalanan daw ng China kung bakit bumalintong si Bangag. Hindi ko napanood. Pero kung ganyan yung statement niya, anong expect mo kay Clarita Carlos? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!